Sa gusali ng SW, nakipag-usap si Jae kay Kim Yukyong na lumapit sa kanya nang may seryosong hiling. Sinabi ni Kim na kailangan niya ang bodyguard ni Jae dahil hindi na niya mapagkakatiwalaan ang sarili niyang mga bodyguard mula sa SA Group, kahit pa kasama niya ang mga ito ngayon. Inilahad ni Kim ang mga insidenteng naranasan niya, kabilang ang pagtulak sa kanya sa isang eskalator, at isang insidente ng sunog sa gusali kung saan huli siyang nailikas dahil wala sa kanyang tabi ang kanyang mga bodyguard. Sinubukan na ni Kim na palitan ang kanyang mga bodyguard sa tulong ng kanyang mga nakatataas, ngunit nangyari ulit ang kaparehong mga problema. Nagtataka si Jae dahil kilala ang seguridad ng SA Group bilang isa sa mga nangunguna sa Korea, kaya't hindi dapat nagaganap ang ganitong mga pagkakamali. Diretsahan niyang sinabi kay Kim na itigil ang pagpapaikot-ikot sa usapan. Inamin ni Kim na sa tingin niya, ang kanyang mga bodyguard ay hindi para protektahan siya kundi para bantayan siya. Ito ang dahilan kung bakit siya nagdududa at naghahanap ng tulong sa iba. Bagaman nag-aalala siya na baka imahinasyon lang ang lahat, humingi siya ng tulong kay Jae para sa isang buwan para malaman kung talagang may problema ba sa kanyang mga bodyguard. Matapos ang sandaling katahimikan, pumayag si Jae na magpadala ng bodyguard kinabukasan ng umaga na nagbigay ng ngiti kay Kim. Lipat ang eksena nang ipakilala na ni Kim si Yoo Jin, ang bagong bodyguard, sa staff at sa leader ng bodyguards. Nagpahayag ang leader ng pagtataka kung bakit hindi ito inanunsyo ng maaga. Paliwanag ni Kim, inalok ito ni Jae ng biglaan, at pinayagan niya ito dahil tiniyak ni Jae na hindi ito magiging sagabal at mananatili lamang sa tabi ni Kim. Tiniyak din ni Kim na garantisado ng SW ang pagkakakilanlan ni Jin, kaya't wala dapat problema. Lipat ang eksena, nang makausap ni Kim si Jae sa telepono, nag-aalala siya kung bakit isang bata ang pinadala bilang bodyguard. Ipinaliwanag ni Jae na si Jin ay nasa ilalim ng pagsasanay sa SW, pero sa totoo lang, na mahusay na sa kanyang trabaho. Sinabi rin ni Jae na mas mabuti ito dahil mas hindi magiging alerto ang mga bodyguard ni Kim kung sinabi na para sa pagsasanay ang pagkakaroon ni Jin sa kanya. Kung diretsahang sinabi nila na maglalagay sila ng bodyguard kay Kim, malamang ay tatanggi ang mga bodyguard niya. At matapos ang pag-uusap, kahit pa nag-aalangan, napagtantong tama si Jae ayon kay Kim. Habang pinagmamasdan si Jin, napansin ni Kim na bukod sa pagiging bata, gwapo rin si Jin. Nagpasya si Kim na siya ay lalabas at sinabi kay Jin na sumama sa kanya, na kung saan pumayag naman si Jin. At habang sila ay umaalis, naalala ni Yoo Jin ang sinabi sa kanya ni Jae, na nag-iwan sa kanya ng responsibilidad na protektahan si Kim Yukyong. Binanggit ni Jae na bagaman maaaring nagkakamali si Kim, nakatulong siya ng malaki kay Jae, kaya't hindi niya ito matanggihan. Ang tulong ni Kim sa iba't ibang gawain na may kinalaman sa negosyo ay naging makabuluhan din para sa SW. At lipat ang eksena sa isang meeting, naghihintay si Yoo Jin sa labas ng pinto, kasama ang iba pang bodyguard. Nag-usap ang dalawang bodyguard na magpapalitan sila bawat oras. Ngunit nang alokan si Yoo Jin ng isa sa kanila na magpahinga dahil hindi naman daw mabuting laging nagtatrabaho ng walang pahinga, tumanggi si Yoo Jin at pinili niyang manatili sa kanyang pwesto. At pagkatapos ng meeting, habang nasa daan, tinanong ni Kim si Yoo Jin kung napagod ba siya sa araw na yon, at napag-usapan nila ang tungkol sa pagtitiwala sa kanya ni Jae. Para kay Kim, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang may pinagkatiwalaan ng ganun si Jae. Tinanong din ni Kim si Yoo Jin kung gaano na siya katagal nagtatrabaho sa SW at kung sikat ba siya sa mga babae dahil sa pagiging high schooler pa lamang niya, at lahat ng yun ay sinagot ni Yoo Jin ng hindi. Sa huli, nang magpaalam si Kim na ihahatid na lang siya sa SW para makauwi na siya, tumanggi si Yoo Jin at sinabing mananatili siya hanggang sa makauwi na si Kim. Naikinagulat ni Kim sa determinasyon ni Yoo Jin na protektahan siya hanggang sa huli ng kanyang schedule. Samantala, habang si Kim ay may pagpupulong kasama ang isang kaibigan, tinawag siya nitong Opa sa pagdating at agad siyang niyakap ng lalaki na nagsabing na-miss niya si Kim. Inalok ni Kim ang lalaki na umupo, naalala na galing ito sa airport at baka pagod pa. Sinabi ng lalaki na dahil matagal na silang hindi nagkita, kaya nagmadali siyang pumunta roon. Subalit, bigla na lamang nawalan ng malay si Kim, na ikinagulat ng lalaki, at tinanong kung lasing na ba siya kaagad. At sa sandaling katahimikan, ngumiti ang lalaki, matapos maalala ang pag-uusap nila ng isang hindi kilalang tao,
na nagsabing hindi makakasama sa kalusugan ni Kim ang gagawin nila at kapalit nito ay babayaran ang 6 na bilyong won na utang ng lalaki mula sa sugal. Nangako ang lalaki kay Kim na kung sila ay kasal, baka iba ang naging desisyon niya, ngunit dahil magkasintahan lang sila, hindi niya iniisip na ibibigay ni Kim ang ganong kalaking halaga. Subalit biglang sumulpot si Eugene mula sa likod ng pinto, na napansin ang sitwasyon. Nang tanungin ng lalaki kung ano ang ginagawa ni Eugene, sinubukan ni Eugene na gisingin si Kim, ngunit napagtanto niyang kakaunti pa lamang ang amoy ng alak mula sa bibig ni Kim para malasing siya ng ganun, kabilis. Pinagalitan si Eugene ng isa pang bodyguard dahil akala nila'y walang alam si Eugene sa sitwasyon dahil siya ay isang trainee lang at ang lalaki ay boyfriend ni Kim. Sa huli, habang hawak ang inumin ni Kim, seryosong hinamon ni Eugene ang lalaki na inumin ito, na nagpapahiwatig na may kahina-hinala siyang napansin sa inumin. Nang hilingin ni Eugene sa lalaki na uminom ng inumin ni Kim Yokyong, na pinaniniwalaan niyang may laman na droga, labis na nagulat ang lalaki. Nagtaka siya kung sino ba talaga si Eugene at kung bakit biglaan itong nakialam. Itinanggi ng lalaki ang paratang at nagtanong kung bakit siya pinapainom ng walang malinaw na dahilan. Ang isa pang bodyguard, na nagtatanggol sa lalaki, ay nanghingi ng paliwanag mula kay Eugene dahil sa kanyang diumanoy hindi magalang na pag-ugali. Nang ibunyag ni Eugene ang kanyang hinala na mayroong laman na droga ang inumin ni Kim, nagulat ang parehong lalaki at ang bodyguard. Nag-isip ang lalaki kung paano nahalata ni Eugene ang kanyang ginawa. Galit na kinonpronta ng bodyguard si Eugene, tinatanong kung ano ang batayan ng kanyang malalang paratang. Nang tangkaing dalhin ni Eugene ang inumin bilang ebidensya, pinigilan siya ng bodyguard at sinadyang matapon ang inumin sa sahig. Galit na sinabi ng bodyguard na wala sa lugar si Eugene at pinalaya siya. Pinaliwanag ng bodyguard sa lalaki na pansamantalang itinalaga si Eugene sa direktor sa utos ng isang tao mula sa SW, at nangyari ang insidente dahil sa kawalan ni Eugene ng sapat na kaalaman. Sinabi ng lalaki na dapat tiyakin na hindi na maulit ang ganitong sitwasyon at nagpa siyang manatili kasama si Kim hanggang sa siya'y magising habang may oras pa bago dumating ang mga reporter. Ngunit, nagulat ang lalaki nang makita niyang binubuhat ni Eugene si Kim. Tinawag siya ng bodyguard at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Subalit nang hawakan ng bodyguard si Eugene, ay agad niya itong sinipa sa tuhod at agad tinuhod din ito sa muka na agad bumagsak sa sahig. Samantala habang nagpatuloy si Eugene umalis kasama ang direktor, nakasalubong niya ang 2 pang bodyguard at nang akusahan si Eugene ng mga ito ng pagkidnap kay Direktor Kim, nagpasya siyang ilapag muna si Kim sa sahig para harapin ang 2 bodyguard na humaharang sa kanyang daan. Sa harap ng pag-aakala ng mga bodyguard na hindi siya magtatangkang lumaban, nagpakita si Eugene ng kahanga-hangang kakayahan sa pagdepensa at pag-atake. Matapos ang isang serye ng mabilis at tumpak na mga galaw, napabagsak ni Eugene ang 2 bodyguard na nagtangkang pigilan siya, pinatunayan ang kanyang kasanayan at determinasyon na protektahan si Kim sa anumang sitwasyon. Lipat ang eksena. Sa pagtawag ni Eugene kay Director J, ibinahagi niya ang kanyang mga obserbasyon tungkol sa kahina-hinalang kilos ng mga security guard at ang kanyang pagsisisi na hindi niya na-secure ang ebidensya bago ito sinira ng mga ito. Nagbalik tanaw si Jie sa mga sinabi sa kanya ni Director Kim tungkol sa kanyang mga bodyguard na tila hindi para protektahan siya kundi para bantayan siya, at napagtanto niyang tama ang hinala ni Kim. Sa kasalukuyang sitwasyon, habang tumatakas si Eugene kasama si Kim, sinabi niya kay Jie na maayos ang paghinga at pulso ni Kim na nagpapahiwatig na hindi siya nasa agarang panganib. Ngunit nang imungkahi ni Eugene na dalhin si Kim sa ospital, agad siyang pinigilan ni Jie na sinasabing mapanganib ang mga ospital. At natahimik na lang si Eugene na nag-iiwan ng tensyon at pag-aalala sa kanilang susunod na hakbang. Ipinaliwanag ni Jie kay Eugene ang mga potensyal na kahihinatnan kung mapapatunayan sa ospital na nadroga si Yokyong, na maaaring makasira sa reputasyon ni Yokyong. Kahit biktima si Yokyong, ang pagkakasangkot ng mga opisyal mula sa SC Group sa seguridad ay maaaring magpahiwatig na may sabwatan sa loob ng grupo. May hinala si Jie kung sino ang maaaring nasa likod ng tangkang ito laban kay Yokyong. Subalit, bigla ang napansin ni Eugene na may mga sasakyan na humahabol sa kanila. Nang ipaalam niya ito kay Jie, kinumpirma ni Jie na ang paggamit ng sasakyan ni Yokyong, na may GPS,
ay magpapadali para mahabol sila ng mga taga-ESA group. Inamin ni Eugene na hindi siya basta makakakuha ng sasakyan ng iba, kung saan natawa si Jae at sinabing sa mga ganitong pagkakataon lang siya talaga tila mabait na bata. Pagkatapos agad tinanong ni Jae kung nagkamalay na ba si Yoo-kyung, ngunit sinabi ni Eugene na maaaring matagalan pa ito. Binanggit ni Jae na malamang inaakala ng mga taga-ESA group na kinikidnap ni Eugene si Yoo-kyung. Plano ni Jae na takpan ang bahaging ito. Ipinapahiwatig na hindi magiging malaking problema ito kung magkamalay si Yoo-kyung at maipaliwanag na hindi siya kinikidnap ni Eugene. Pinayuhan ni Jae si Eugene na protektahan si Yoo-kyung sa lahat ng pagkakataon. Sa kanilang pag-uusap, iginiit ni Eugene na ang protektahan si Yoo-kyung ay bahagi ng kanyang trabaho, kahit hindi pa ito sabihin ni Jae. Sa kabilang banda, ipinahayag ni Jae na bagaman noong una, ay inakala niyang kulang si Eugene sa pakikiramdam sa kapwa. Sa mga sandaling ito, mas pinagkakatiwalaan niya si Eugene higit kailanman. At biglang pinahinto ni Eugene ang sasakyan at lumabas, at agad naman sinalubong siya ng mga bodyguard na tumatakbo papalapit sa kanya. Ang unang umaatake ay nagpakawala ng suntok, ngunit agad itong naharangan ni Eugene na mabilis ding tumama sa katawan ng kanyang kalaban. Inilaga ni Eugene ang isa pang suntok mula sa kaaway, hinawakan ang ulo nito, at malakas na ibinagsak sa lupa. At ang mga natitirang mga bodyguard ay nagulat sa kanilang nasaksihan, habang si Eugene ay tahimik lamang na nakatayo, tila hinihintay ang susunod nilang hakbang. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.